Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. It's a grace na naman po that we are here once again to hear the gospel of the Lord. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Chapter 16, verses 16 up to 20. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kayang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Ganun pala si Jesus, no? Kahit hindi natin directly na sinasabi sa Kanya yung mga bagay na hindi natin maunawaan. Nararamdaman niya yung mga bagay na hindi natin naunawaan. Kaya ang Panginoon ay napakabuti dahil kahit hindi pa man tayo nagtatanong, minsan ibinibigay na niya sa atin yung mga gusto natin maunawaan. Kahit nga sa pagpipray, kahit hindi pa natin yun hinihingi sa Kanya at alam nating makakabuti naman sa atin, ibinibigay na sa atin ng Panginoon kahit hindi pa natin hinihiling. Pero mas maganda rin na hinihiling natin sa Kanya para mas lalong tayo magkaroon ng communication sa Kanya araw-araw. Itong mabuting balita natin na nabasa ngayon, ito yung sorrowful mystery kapag nagdadasal tayo ng Holy Rosary. First sorrowful is agony in the garden. Second sorrowful mystery is the scourging at the pillar. Third mystery is the decade pala yung tawag doon. So, yung sorrowful mystery meron siyang 5 decades. Ang una is yung nalito na ako, pero ganun yun. Meron siyang 5 na mysteries sa sorrowful mystery. Tingnan ko na lang mamaya, mukhang nalilito ako doon. Yung first is the agony in the garden. Pangalawa is yung scourging at the pillar. Number 3 is yung crowning with thorns. Number 4 is the carrying of the cross. And number 5 is crucifixion and death of Jesus on the cross. So yan po yung sorrowful mystery kapag nagdadasal tayo ng Holy Rosary tuwing Martes tsaka Friday. So kanina katatapos ko lang din panoorin yung The Passion of Christ.
yung ginawa ni Mel Gibson. At tunay nga, kapag napanood mo ito, napaka-violent ng ginawa nila sa ating Panginoon. At kung ito dito kasi sa binasa natin ngayon, ito yung time na wala pang kaalam-alam yung mga disciples ni Jesus kung ano yung sinasabi niya. Pero ang sinasabi niya rito, itong mangyayari na pag-alay niya ng buhay sa krus. So, Thursday night, nagdasal siya sa garden in Gethsemane. Tapos, pinagkanulo siya ni Judas. Hinuli siya. Tapos, nung Friday, nagkaroon siya ng trials sa mga iba't ibang mga pinuno. Tapos, doon siya pinahirapan. Nilagyan siya ng crown of thorns. Tapos, mga nilait-lait siya. Nilagyan siya ng robe. Tapos, pinasan niya yung cross hanggang napako siya sa cross at doon siya namatay. At pinapakita rin doon yung mga expression ng mother niya. Talagang napakasakit at talagang maiiyak ka kung ikaw yung ina ni Jesus na nakikita mong nahihirapan yung kanyang anak. Pero after naman nun, sinasabi dito ni Jesus sa last verse 20, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito ay magiging kagalakan. So after niyang mamatay ng 3 o'clock p.m., karoon ng lindol, yung dalawang kriminal sa left and right niya, yung para siguraduhin patay yung lahat ng yun, pinagpapalo-palo yung mga katawan niya para para mabali yung mga buto, siguradong patay. Tapos pagdating kay Jesus, sabi ng soldier na patay na siya. Tapos sinibat siya at lumabas yung blood and water sa tagiliran niya. After nung Friday na yun, nilagay niya siya doon sa kanyang libingan. At Saturday, walang yung mga disciples siya nagtatago sa takot at nagdadalamhati. Pero nung Sunday morning, nagpakita na si Jesus kay Mary Magdalene at sa iba pang mga babae, at na ganun din na kasalubong ni Mary Magdalene sila John at Peter, at ikinuweta na rin niya na nabuhay na si Kristo. So doon sila nagkaroon ng kagalakan. Yun, ito naintindihan natin dahil nalaman natin sa Bible at nabasa natin yung kwento. At pero nung unang panahon na hindi pa ito nagaganap, yung mga disciples talaga hindi nila maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Jesus dito. Akala kasi nila si Kristo ay magiging magiging hari nila. Siya yung magiging pinuno nila at siya yung makikipaglaban sa mga kalaban nila during that time. Pero ang plano kasi ni Jesus, hindi siya magiging hari o kaya pinuno ng sanlibutan o kaya sa earth. Magiging pinuno natin siya, heavenly king. Magiging pinuno siya ng ating both in a higher sense, magiging king natin siya. Magiging heavenly king.
both physical and spiritual. Mas malaking position. Kaya nung tinaga ni Peter yung isang soldier at natanggal yung tenga during the time na hinuhuli siya, ibinalik ni Jesus yung tenga niya ng soldier, at kasi ayaw niya magkaroon ng violence, kasi hindi yun yung plano niya. Yun naman po, maraming salamat sa pakikinig, and God bless mga kapatid.